Mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome na muli sa ating pag-aaral ngayon sa aklat pa rin po ng The Voice in Speech and Song ang ating pong pag-aaralan. Nasa chapter 54 na po tayo, entitled Si Kristo ang buod at pinakasentro. So, napag-aralan po natin sa nakaraan ang chapter 53 ng The Voice in Speech and Song. Nagpapaalala doon na patungkol sa tunay na katibayan kung ikaw ba'y napabanal o katibayan na kung ikaw nagbabahagi ng salita ng Diyos, kung napapabanal ba ng salita ng Diyos ang buhay mo. Kaya sa oras na ito, atin pong muling pag-aaralan ang chapter 54 ng The Voice in Speech and Song na si Kristo ang buod at pinakasentro. Sabi sa ating key text sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11, sapagkat walang sinuman ang makapaglalagay ng ibang pundasyon, maliban isa na itinayo na si Jesucristo. So, sa ating pag-aaral, mga kapatid, very clear po na pinapaalala sa atin na yung pundasyon na binigay ng Ama, ang halimbawa na dapat nating gayahin sa buhay, ang bawat katotohanan na ating sinalaysay, ay ang pundasyon po ay si Kristo. Wala na pong iba. Kaya marami ngayong linilipat pa nila ang muhon o pundasyon ng katotohanan. Kahit anong lipat natin, mga kapatid, kahit anong baliktad, balibaliktarin pa natin ang pundasyon ng katotohanan o palitan pa natin si Kristo bilang personal na tagapagligtas natin, hindi po natin kayang baguhin ang katotohanan. Kaya nawa si Kristo na siyang pundasyon ng katotohanan. Siya ang daan, ang buhay. Siya po ang ating lakarin. Siya ang katotohanan, ang buhay at ang daan. Siya, sabi nga ni Kristo, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. So wag na po tayong maghanap pa ng iba pang mga daan. Wag na po nating hanapin yung iba pang mga pundasyon. Kundi si Kristo na itinayo ng Ama para atin pong gawing halimbawa at tayo po makasunod sa Kanya. Sabi dito sa The Voice in Speech and Song, page 311, paragraph 1, kaluwalhatian ng nagkatawang tao na Diyos. Kung si Jesus ang gagawing buod at pinakasentro ng bawat pangangaral, ang mga makasalanan ay mahahapay at mahahatulan sa kanilang kalagayan. Sa mensaheng ipinapahayag, malalaman nila kung ano ang dapat nilang gawin upang maligtas. So, mga kapatid, kapag si Kristo yung tinitingnan natin, hindi po ibig sabihin na okay yung buhay mo. Talagang matatamaan ka. Talagang masasaktan ka. Kaya nga sabi sa ating pag-aaral, yung kaluwalhatian ni Kristo, mga kapatid, siya yung anak ng Diyos na sa pamamagitan niya nailigtas ang tao. Kaya kung si Kristo yung gagawing pinakasentro ng buhay natin, malalaman natin kung ano yung dapat natin gawin para makatanggap ng kaligtasan. Kasi marami ngayong mga taong nag-iisip kung ano yung gagawin nila para maligtas. Mga kapatid, iniligtas na po tayo ng Panginoon. Ang atin lang, paano ma-maintain ang kaligtasan na inialok niya sa atin. Yung kaligtasan na sa ating mga kamay na, tinanggap na natin ito ng buong puso. At sa oras na ito'y mawala, ito'y talagang nanakawin ng kaaway. Ay talagang hindi na natin ito makukuha pa ulit. Kaya habang ngayon meron pang pagkakataon na magbago, meron pang pagkakataon na mapabanal tayo ng kanyang mga salita. Makipag-cooperate na po tayo. Makipag-ugnayan na po tayo sa Panginoon kung ano yung dapat natin gawin para mailigtas din po natin ang iba. Tayo na nakaalam ng katotohanan, paalamin po natin yung ibang tao sa katotohanan ito. Kaya natayo ang programang ito para sa lahat. Para ma-reach out natin yung mga tao na naghahanap pa ng katotohanan. Kaya nga sabi pa dito na itaas ninyo siya, ang taong mula sa Kalbaryo. Itaas pa siya ng mas mataas. Sino ba ang makapagpapahayag ng kaluwalhatian ng nagkatawang tao na Diyos? Anong wika ang makakapaglarawan nito? Hindi ang mga taong marurunong sa karunungan ng sanlibutang ito, ang may tunay na kahusayan sa pananalita. So tandaan natin, hindi ibig sabihin na magaling kang magsalita, ay ibig sabihin ay napabanal ka na, mga kapatid. Hindi po yan yung basihan. Kaya nga anong sinabi sa ating pag-aaral, itaas po natin. Itaas natin si Kristo na siyang ating modelo. Siya ang pundasyon ng katotohanan, ng kaligtasan ng buhay.
Kaya sa ating buhay ngayon, kung wala si Kristo, magiging walang silbi yung ating pangangaral. Magiging hindi epektibo yung ating pagbibigay katotohanan sa iba. Kaya nga, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na wag na po nating palitan ng bago itong pundasyon na inialok niya sa atin, itong kaligtasan, ang katotohanan, ang buhay. Kasi kapag winalang bisa natin ang katotohanan sa buhay natin, magiging walang silbi ang lahat ng bagay. Kaya, nawa itaas natin ang taong mula sa Kalbaryo, si Kristo Jesus na namatay, nagsakripisyo para sa atin. Itaas natin siya ng mas mataas na maipakita natin siya sa ating buhay. Tandaan natin, sa bawat pagsisikap nating mga tao, nakakita po ang Panginoon. Nakakaalam siya sa dapat nating gagawin. At ginagabayan niya tayo sa mga bagay na dapat nating uunahin. Ano yung pinakaunang bagay na dapat nating gagawin? Kaya sa ating pag-aaral ngayon, kung itinaas natin si Kristo at naipakita natin sa ating buhay bilang Kristiyano, magiging maganda ang resulta ng pagiging disipulo. Yung ating pagbiministeryo sa iba, ipakita natin yung karakter ni Jesus, mga kapatid. Kaya sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 2, sapagkat nagpasya kung walang kilalanin ng ako ay nasa inyo, maliban kay Hesukristo na siyang ipinako sa krus. So wala nang iba. Wala na tayong ibang maipagmamayabang sa sarili natin dahil wala tayong magagawa. Tanging ang Panginoon lang ang nagbigay sa atin ng kalakasan upang magpatuloy sa pag-aaral ng salita niya at magpatuloy na maibahagi ito sa iba. Kasi sa buhay natin, hindi natin kayang baguhin yung sarili natin. Hindi natin kayang alisin ang kasalanan sa puso natin na alam natin na ito'y kumikimkim, ito'y nakasanayan natin. Nawa pag-aralan pa po natin ang kanyang mga salita. Kasi the more kang nag-aaral, na si Kristo pala ay kailangang maging buod at pinakasentro ng buhay natin, the more ka ding mauuhaw at magugutom ng kanyang mga salita. Kasi hindi ka mapakali. Parang gustong namnamin, gusto mong nguyain ng maigi ang kanyang mga salita para ma-digest ito sa buhay mo, na maipakita mo sa buhay mo yung karakter ni Kristo. Dahil ito na lamang ang hinihintay ng buong langit upang siya ay darating na. Napakaganda mga kapatid. Tinutulungan po tayo ng ating Panginoon na makapanagumpay sa ating mga kahinaan. Kaya sabi pa dito sa chapter 54 ng The Voice and Speech and Song, sabi diyan, pundasyon ng Ebanghelyo. Mahalaga ang mga theoretical na pangangaral upang makita ng mga tao ang tanikala ng katotohanan. Kawing na nakakabit sa kawing na nagkakaisa upang mabuo ang isang ganap na kabuuan. Ngunit hinding-hindi dapat mangaral ng anumang mensahe na hindi ipinakikilala si Kristo at siya na ipinako sa krus bilang pundasyon ng Ebanghelyo. So very clear po mga kapatid. Kaya kung sino mang nag-aaral ng salita ng Panginoon, kapag hindi nakasentro doon si Kristo, magiging useless, magiging walang silbi ang pag-aaral na ito. Kasi kapag nagmamayabang tayo sa ating mga sarili, parang pinupuri natin yung ating mga kaalaman, ating mga katalinuhan, ating mga ari-arian, o anumang meron tayo. Magiging walang silbi ang pag-aaral ng salita ng Panginoon pag hindi si Kristo yung tinitigan natin. Kasi halimbawa kapag tayo ay masigasig sa pag-aaral at ginagawa nating ehemplo ang ibang tao sa ating paglilingkod sa Panginoon, kapag napanghinaan na siya ng pananampalataya, magiging ganun din tayo. Kasi yun yung tinitingnan natin. Kaya sabi ng Panginoon, itaas natin si Kristo. Siya ang pundasyon ng katotohanan. Huwag po tayong tumingin sa ibang tao. Tayo sa ating sarili, tingnan natin si ang Panginoon. Alamin po natin ano yung kalooban niya. Angkinin po natin ang kanyang pangako na babaguhin niya tayo. Dahil nasa proseso po yung kabanalan. Hindi natin alam hanggang kailan at hanggang saan hangganan ang ating pag-aaral, ang ating pagmiministeryo sa mundong ito. Tayo ay come and go lang mga kapatid. Hindi ito yung permanenteng lugar na titirahan natin. Tayo ay parang isang biyahero lang. Kung saan tayo papupuntahin ng Panginoon, pumunta tayo. Kung saan yung panawagan niya. Dahil napakadaming mga taong naliligaw ng landas. Kaya magtulungan po tayo mga kapatid. Ipanalangin natin ng lahat ng mga kabataan, bata, matanda, kung sino mang nakakaalam ng katotohanan, ibahagi ito. At makatanggap tayo ng kaligtasan. Huwag po nating ipagdamot. Kung ano man yung meron sa kanya, anong estilo yung pamumuhay niya. Nawa ang Panginoon po yung gawin nating modelo
at maipakita natin sa kanila. Kaya nga sabi diyan, tunay na halimbawa para sa mga ministro. Hindi ba't dapat makipagbuno sa taimtim na panalangin ang ating mga ministro upang tumanggap sila ng banal na pagpahid? Upang huwag nilang dalhin sa kanilang gawain ang mga bagay na walang saysay at hindi mahalaga, lalo na sa panahong napakahalaga ng kanilang tungkulin? Huwag nilang dalhin sa kanilang ministeryo ang anumang bagay na maaaring marinig ng alinmang iglesia. So ano po? Si Kristo po ang ating halimbawa, paano magsalita, paano ibahagi ang katotohanan, dahil si Kristo ang tunay na halimbawa para sa mga ministro. Bilang mga tagasunod ni Kristo, mga kapatid, huwag po tayong taga-angkin lang. Kailangan makipagbuno tayo sa taimtim na panalangin na ang lahat ng katotohanan na ating nalalaman ay magbigay sigla sa ating pamumuhay at maipakita po sa natin sa ibang tao ang katotohanan ito. Kasi napakahirap sa sarili natin. Nag-aangkin lang tayo ng mga Kristiyano. Ngunit tayo ay hindi pala sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Nakakahiya kahit sa harap ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga kailangan ipanalangin natin, saliksikin natin ang ating mga sarili. Sino tayo? Ano yung ginagawa natin? Naluluwalhati po ba siya sa mga ginagawa natin? We know na may kahinaan tayo. Alam ng Panginoon yung anong kahinaan natin. Idulog natin sa Kanya, pagsumamo natin sa Kanya, dahil nananahan ang biyaya ng Diyos sa mga kahinaan ng tao. Kapag inaangkin natin si Kristo bilang personal na tagapagligtas, ibibigay niya sa atin ang kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. Kalakasan na kailanman ay hindi mabibigo sa laban. Kaya sa Colossians 2 verse 8, tiyakin ninyong walang huhuli sa inyo sa pamamagitan ng filosofya at ang walang kabuluhang pagmamayabang ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga elemento ng mundo at hindi naaayon kay Kristo. Alam natin na napakadami na ngayong mga pag-aaral na hindi na nakasentro ang Panginoon. Marami na ngayong mga iglesia na hindi na gumagamit ng salita ng Panginoon. Ginagawang salita, ano ang sinasabi ng tao. Kaya maging aware po tayo. Sabi sa ating pag-aaral, tiyakin natin na walang mahuhuli sa atin na ginagamit ang mga filosofiya, mga kaalaman ng pantao na ginagawang pundasyon ng kanilang pananampalataya. Mga kapatid, kapag ikaw ay bulag at umaakay ka rin sa bulag, kayo ay pare-parehong malalaglag sa bangin. Kaya ang liwanag po na ating kailangang panghawakan, ang kanyang mga salita, hindi niya tayo bibiguin, mga kapatid. Kapag napag-aralan natin itong lahat, napakaganda sa pakiramdam, mga kapatid, yung pananampalataya natin ay tayo lumalago, na ipapakita po natin sa ating mga gawa kung sino tayo at sino yung Panginoon na ating pinaglilingkuran. Kaya kailangan tiyakin natin na yung katotohanan ba ay nagpapabanal sa buhay natin. Kaya sabi pa dito sa ating pag-aaral na lagi nilang ilagay sa harapan ng kanilang mga tagapakinig ang isang itinaas na tagapagligtas, upang ang kanilang mga nahihikayat ay huwag matali sa tao, upang huwag nila kopyahin ang kanyang hulma, paraan ng pagsasalita o pag-uugali. Mayroong iba't ibang uri ng mga manggagawa ang Panginoon na kinakailangang makapagbigay ng iba't ibang uri ng impluwensya sa mga tao. Ang gawi ng isang tao ay hindi dapat ituring na perpekto o tanging paraan na dapat sundin ng buong kongregasyon. Si Kristo ang ating halimbawa. So pinapaalalahanan tayo, mga kapatid, na wag po nating gayahin ano yung talento ng ibang tao, paano sila magsalita, paano nila ibinahagi ang salita ng Panginoon, at kung paano sila gumalaw, kumilos o anuman. Kasi nga 'di ba, si Kristo ang ating halimbawa. Siya yung tingnan natin. Wag sa ating sarili, tayo ay mahina, tayo ay nagkakamalit, nagkakasala. Kasi nga 'di ba sabi, tao lang daw. Pero kailangan tayong lumago sa ating karunungan, lumago sa kaunawaan, lumago sa biyaya ng Panginoon. At lagi nating ilagay sa ating harapan yung katotohanan na si Kristo lamang ang makapagliligtas sa tao. Si Kristo lamang ang makapagpapabago sa buhay mismo kahit isa pang kriminal ang taong yan. Kaya huwag tayong magmayabang kahit tayo nakakaalam ng katotohanan. Hindi tayo exempted sa mga tukso at pagsubok. Hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi natin hawak ang bukas. Ang atin lang ngayon. Ano yung buhay natin ngayon? Kailangang isipin natin na ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ay kailangang maging handa tayo sa pagharap sa hatulan, sa judgment day, mga kapatid. Maging handa tayo. Hindi natin alam bukas sa makalawa, wala na tayong buhay. Kaya ngayon palang paalalahanan na tayo na
Lagi nating ilagay sa ating harapan si Kristo na siyang nagliligtas sa tao. Huwag nating kakalimutan na siya lamang ang tanging nating pag-asa. Kaya bawat manggagawa ng Panginoon, kailangan maipakita mo yung ugali ng Panginoon. Kung paano siya nagbigay ng katotohanan, paano siya naging mapagpakumbaba, paano siya naging tao sa lupang ito. Kaya nga sabi sa Matthew 11:29, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbaba o mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Napakaganda po mga kapatid ang pangako ng Panginoon kapag siya ang ating susundin. Kapag pinasan natin ang kanyang pamatok, tandaan natin ang pamatok ng Panginoon na siya ang unang nagbuhat. Tayong mga tagasunod ay hindi na mabigat. Napakagaan na sa pakiramdam dahil si Kristo na po ang nagbuhat para sa atin. Ang sarap sa pakiramdam mga kapatid na kapag kahit anong kasalanan na nagawa mo, pero meron kang tagapagligtas, merong tagasalo ng mga kasalanan mo, kahit anong dumi ng kasalanan natin. Sa ngayon mga kapatid, sinisikap nating mabago ito, na maunawaan natin ang katotohanan na nagpapabanal sa buhay. Anong kasalanan na meron sa atin, patatawarin tayo kapag nagsisikap tayong angkinin ang kabanalan ng Panginoon. Kaya huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Ituon po natin ng maigi ang kanyang mga salita. Kasi hindi naman po natin alam ano yung gagawin natin kapag wala si Kristo. Si Kristo po yung halimbawa natin sa lahat ng aspeto ng buhay. Siya lamang, mga kapatid. Kaya nga, sabi sa page 312, paragraph 1, huwag kayong pumailan lang ng lampas sa kaya ng pag-unawa ng karaniwang tao, na hindi na nila kayo masundan. At kung masundan man nila kayo, wala rin silang kapakinabangan o pagpapala. Ituro ninyo ang payak na mga aral ni Kristo, isalaysay ninyo ang nakaantig na kwento ng kanyang buhay ng pagtanggi sa sarili at sakripisyo. So, ito po yung dapat nating gawin. Ipakilala natin yung katotohanan at ilapit natin sila sa Panginoon. Dahil once na makilala nila ang Panginoon, doon na sila magkakaroon ng karanasan gaya ng naranasan mo. Naranasan natin bilang tagasunod ng Panginoon. Kasi nga, kahit nasa proseso yung karanasan, gusto ng Panginoon na mismo yung tao na binahagian natin ay makaranas siya kung gaano siya minahal ng Diyos. Kung gaano tayo pinabanal ng Panginoon o gaano siya binago ng Diyos. Mga kapatid, nasa proseso yung pamamaraan ng Panginoon, hindi biglaan. Kaya wag po nating biglain ang ibang tao, mismo ang ating sarili, wag nating biglain na kailangan susundin natin agad-agaran ito. Kasi kapag ganun mga kapatid, parang wala na tayong pag-ibig. Parang nawawala na tayo ng siglang magtiwala. Parang ang ating pananampalataya ay nasa tao na, hindi na sa Panginoon. Kaya kailangan yung pananampalataya natin na ito'y lumalago, hindi po on the spot, kundi nasa proseso. Kaya mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon na huwag tayong pumailan lang na lampas sa kaya ng tao. Kung yun yung kaya niya, yun lang yung nakaya niya, huwag nating pilitin. Huwag nating pilitin mga kapatid, kundi ipanalangin natin sa Panginoon na makaya natin. Kasi panaybantay tayo sa iba, kung nakakagawa ba siya ng ganitong bagay, sa ating sarili, nababantayan po ba natin? So maging aware po tayo, maging mapagbantay tayo sa mga bagay na ito. Kaya nga sabi pa dyan, sabihin ninyo ang tungkol sa kanyang pagpapakumbaba at kamatayan. Sabihin ninyo ang tungkol sa kanyang pagkabuhay na mag-uli at pag-akyat sa langit at tungkol sa kanyang patuloy na pamamagitan para sa kanila sa hukuman ng Diyos. Sabihin ninyo sa kanila na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ano pat ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuwang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaganda mga kapatid. Ito yung pinaka-sentro ng ating mensahe. Ipakilala lang sa tao yung Panginoon. Sino yung Panginoon na pinaglilingkuran mo? Sino yung Diyos? At sino yung anak ng Diyos na tinanggap mo bilang ikaw ay maligtas? Ang pagpapakumbaba ng Panginoon, yun po yung ating ipakita sa mga tao. Turuan natin yung mismo ang ating sarili. Kung meron na po ba tayong pagpapakumbaba na gaya ni Kristo? Kasi mga kapatid, sa ating buhay, meron talaga tayong pride. Bilang tao mga kapatid, meron tayong mapagmataas na puso. Hindi tayo humble.
Kaya ipanalangin natin sa Panginoon na matuto tayo na lumakad sa kanyang katwiran, lumakad sa kanyang kaunawaan, lumakad sa kanyang katotohanan. Kasi ang Panginoon po yung daan ng buhay. Wala na pong iba. Kaya kung si Kristo ang pinakasentro at buod ng ating pag-aaral at ng ating buhay, magiging matagumpay po ang ating pagsisikap, kahit anong kasalanan o kahinaan na meron tayo, kanya po tayong patatawarin at aangkinin bilang kanyang tagasunod. Kaya huwag po tayong mawala ng pag-asa. Gaano man kataas ang ating pag-aaral, gaano man tayo kataas na naglingkod sa Panginoon, hindi po yan ang basihan, kundi kung gaano tayo katapat sa panahon na tayo sinusubok, panahon na tayo ay inaakay ng Panginoon sa katotohanan. Panahon na tayo o nakikilala natin yung ating mga sarili na tayo ay mahina at nangangailangan tayo ng tagapagligtas na si Kristo. Kaya mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa atin pong baunin sa ating buhay yung pinakasentro ng ating pag-aaral ngayon. Si Kristo lamang ang ating tagapagligtas na tinanggap natin na siya yung pinakamodelo ng buhay natin. Siya ang ating gawing halimbawa sa ating pag-aaral, sa ating buhay, sa ating paggawa, sa lahat ng bagay. Kaya purihin ang Panginoon and God bless po sa ating lahat.